Marami kasing way kung marunong ka kapag difference of two squares, mga ganon. Factoring trinomial. Ayun, AC method. Yung tinuturo kong AC method, alam niyo na yun eh. 'Di ba? So number 1 tayo. So let's say we have 6x cubed. Ganda ng sulat ko. Then 6x cubed plus 12x squared minus 18x. So bago ka mag-factor, tignan mo muna yung mga numbers kung pwede mo siya ilabas. Kunyari, divisible sila by a certain number, pero dapat yung pinakamataas, greatest common factor. So meron tayong 6, 12, tsaka 18. So basically, yung 6, 12, tsaka 18, pwede mo yan both may divide by 6. So pwede mo ilabas yung 6 doon. Then pagdating sa variables, kung meron kang x cubed, x squared, tsaka x dito, ibig sabihin pwede mo ilabas yung x dyan. Kapag may mataas na exponent, pag kinuha mo yung factor, yung pinakamababa yung kukunin mo. Kung x cubed to, x squared to, x to, yung kasama ng x is, yung kasama ng 6 yung x. Pinakamababa ang exponent. Then sa case na to, pwede na natin i-close. Ay, open yung parenthesis. Divide mo lang to dito. Kung may 6x cubed ka, divide mo by 6x. Yung matitiran lang is x squared. So pag multiply mo to dito, hindi kakalabasan dapat. So 12x squared divide 6x. So yung 12 divide 6, that is 2. Then yung x squared, nababawasan ng isang x. May x na lang. Then ito negative to guys. So parang negative 18x siya times 6x. So negative 18 divide 6, that is 3. Or negative 3. O yung x maka-cancel na. Negative yung guys, kasama lagi yung katabing operation na. Yung bakit naging 6x? Kasi nga, yung 6, 12, 8, 18, pwede mo siya ma-divide both by 6. Diba 6, 12, 18? So, ganun siya ginagawa. Madali lang yun. Ayan siya ginagawa. So, number 2 tayo. Okay na tayo dyan. Padalisan lang natin to. So, meron naman tayong tinatawag na, or number 2 pa dito, gusto mo. So, let's say meron tayong, hirap mag-isip ng given. Nyari, 3x cube minus 4x squared plus 2x. So, ano magiging factored form na ito? Oo nga. Pero pwede na siguro. Ganyan lang. Pwede pa to si Ray J. Kasi magiging x plus 1 tsaka x minus 3. X minus 1 tsaka x plus 3. Si Yori guys. So ulitin natin para malinaw. Pero ang inaturo ko pa dito GCF. GCF pa lang. GCF muna tayo si Ray J, ulitin natin. So GCF muna. So GCF. Pag magpa-factor. Kapag pare-pareha sila guys ng kailangan maganda yung pagkakasalita ko para ma-post. So yan. So meron tayong given like 6x cubed plus 12x squared minus 18x. Sabi ko nga kanina, titignan mo muna yung mga coefficients. Kung may parehas mo silang number na madi-divide. Kunyari, eto, 6, 12, tsaka 18. Ibig sabihin, pwede mo yung ma-divide by 6. Yun yung pinakamataas na number na madi-divide mo sa kanila. Then, meron tayong variable x dito, meron din dito, tsaka dito. Kapag may pare-parehas ka na variable, ibig sabihin, pwede mo yung ilabas. So, yung pinakamababang variable yung kukunin mo, yung bababang exponent, ng variable. So, basically, ito 3, 2, 1. Ibig sabihin, yung 1 na exponent yung kukunin mo. Bali, may 6 tsaka x. Kaya meron ka ditong 6x. So, pag i-divide mo lang yung kada term dito sa may factor, ito yung kakalabasan. Mababawasan lagi yung exponent. Siyempre, yung mga numbers or yung coefficient, ano siya guys, i-divide mo. Then, ito naman yung 12 tsaka 6 is 2. Then, x squared divide x is x. Then, negative 18 divide 6 is negative 3. Dito yung x maka-cancel. Okay? Then, sa case na to, meron tayong another given. So, that is 3x cubed minus 4x squared plus 2x. So, sa case na to, meron tayong 3, 4, tsaka 3, negative 4, and 2. So, basically, yung 3, negative 4, and 2, yung pinakamataas na number na mali-divide mo sila sa kanila lahat is only 1. So, basically, hindi mo yung pwedeng ilagay. Kahit hindi mo na ilagay yung 1. Kasi, yun lang naman yung pinakababa nila eh. Pero yun sa variable x, meron tayong x cubed, x squared, tsaka x. So, ibig sabihin, pwede mo ilabas yung x. Kasi lahat sila meron. So, yung 3x cubed, pag divide mo by x, magkakaroon na lang 3x squared. Babawasan mo lang lagi yung exponent.
Then let's say meron tayong negative 4x squared divide x, mababawasan lang ng isa. Then yung 2x magiging ito na lang. So ganoon siya mangyayari pag nag-GCMF ka or greatest common monomial factor. Ganun siya ginagawa. Kuya, teacher ka po. Teacher ba ako? Teacher ba pag LPT, guys? Eme. So joke lang. So meron tayo na ito, guys, 3. So let's say number 3 natin. Ano ba? Ito. Kunyari meron tayong 4xy squared plus 8x cube y minus 12x y cube. Yung cube, then squared lang to. Ayan. GCMF, greatest common monomial factor. Ibig sabihin nun, ito yun, no? Nasa labas. So meron tayong given na 4xy squared plus 8x cube y minus 12x squared y cube. So ibig sabihin, titignan mo yung mga numbers muna kung pwedeng ilabas or i-divide sa pare-parehas nilang number, dapat yung pinakamataas. So basically yung 4, 8, and 12, pwede mo yung ma-divide by 2. Pero bukod sa 2, pwede siya sa 4, that's correct. At least nagkakaintindihan tayo. As for the variable, may variable x, may variable x, may variable x. So pwede natin ilabas yung pinakamababang exponent, which is x. Meron tayong y squared, y, tapos y cube, yung pinakamababang exponent, which is y. Gets yun? So meron tayo dito, guys, na 4xy squared, divide lang dito, makakancel yung 4. Yung x mo, magiging 1 din, magiging y squared, tapos y, divide mo, magiging y na lang. Then meron tayong 8 divide 4, that is 2. Then yung x cube, bawasan mo lang ng isa, magiging x squared. Then yung y tsaka y magiging 1. So pag tinimes mo lang naman yun dito, magiging 2x squared pa rin yun. Then minus yung 12, negative 12 divide 4, that is negative 3. Then meron kang x squared dito, bawasan mo ng isa, magiging x. Meron kang y cube, bawasan mo ng isa, magiging y squared. So ito na yung magiging factored form natin, which is yung 4xy, yung GCMF natin. Ganun lang yung kadali, ano. Ibig sabihin yung bottom line dito, kailangan mo tignan yung mga numbers na pare-parehas na pwede mong ilabas. So last, para dito, tingnan natin kung masasagutan na. So ano yung GCMF natin? Ano yung number na ilalabas natin, guys? Tulad ng ganito. Anong oras start nyo? Basically panay na ako nag-start dito, guys, kasi nagla-live ako sa YT. Pero kung may time kayo, may tayo, guys, punta kayo dito. Subscribe na kayo para may matutunan kayo. Char lang. Samahan tayo ganyan, guys. So 5xy ba? Tingnan mo yung pinakamababang exponent ng mga variable na parehas. So meron tayong 10, 25, tsaka 15. So basically, yung number na pwede mong ma-divide sa kanilang lahat is 5. So lalabas natin yung 5. Then pagdating sa x squared, meron tayo ditong x squared, x cube, tsaka x raised to 4. So yung pinakamababa, guys, is x squared. Lalabas natin yan. Meron tayong y squared, tsaka y cube. Syempre, pinakababa yung y. Tayo nagkakaintindi yan. So, basically, guys, di-divide lang natin to. Dito. So, 10 divide 5 is 2. Then, x squared divide x squared is 1. Then, y divide y is 1. So, magiging 2 na lang yan. Minus. Meron tayong 25 divide 5, that is 5. Then, yung x cube, bawasan mo lang. Magiging x na lang. Then yung y squared, bawasan mo ng isa, magiging y. Then 15 divide 5 is 3. Then yung x raised to 4 divide x squared, that is x squared. Then y cube, magiging y squared na lang. So ito na yung factored form niya. Para dyan. O last number para dito. Kasya pa naman yata. Number 5. So let's say meron tayong 3x squared
y minus 9x squared y squared plus 18x cube y cube. So basically guys, anong ilalabas natin? Ano yung magiging factored form nila? Yung GCMF nila. May given. Plot natin. Wait lang po. Isa lang. Wait, thank you Sir Jomer. That is 3, wait lang. 2x minus 4 over x minus 3 greater than 0. Mamaya. So magkakaroon tayo ng 3. Thank you Sir Jomer ulit. 3, 9, tapos 18. So basically, madi-divide natin yun by 3. So labas natin yung 3. Para sa variable x squared, meron tayong x squared dito, tsaka x cube. Pinakamababang variable nila, ay exponent, is x squared. Meron tayong y squared, tsaka y cube. Syempre, pinakamababa yung y. So that's correct. Then divide mo na lang to dito. So pag dinivide natin to dito, anong kakalabasan? Anong wala? Pag nag-divide ka ng same na number, may sagot dun 1. Kunyari, 2 divide 2, that is 1. Ala! Report. Depending wala, hindi naman 0 yun eh. So, 3x squared divide y. Divide y. 3x squared y divide 3x squared y. Siyempre 1. O, diba? Kung di ko ito lalagay, mamamali kayo dun. Kaya sabi ko parang may kulang eh. Kaya sabi ko kailangan magkaroon ng 1. So, minus 9 divide 3. That is 3. Hindi siya makakancel out. 1 yun lagi. Pag parehas. Except sa 0 divide 0. So, x squared divide x squared, that is 1. Then, y squared divide y. Magiging y na lang. At least nagkakaintindihan tayo. Then, yung 18 divide 3, that is 6. Then, yung x cube divide x squared, magiging x. Then, yung y cube, magiging y squared. So, ito na siya. Parang gano'n lang siya kadali. Ito yung ginagawa pag GCMF. So, basically, madali lang. Basic yun. So, yung bottom line, dito tayo nagkamali. So, dapat clear yun na kapag nag-divide ka ng same, magiging 1. Yan yung number 3. Bakit? May problema? 4xy. Ay, sorry, na mali nga. Squared dapat to. Na-typo lang. Typo. Na-typo. That's correct. Thank you. At least na-realize mo na mali. Ayun. So, ganun siya ginagawa. Kaya ganun dapat guys. Ibig sabihin, hindi lang basta nanonood. Pag may nakitang mali, titignan, kina-check. Kasi ako dati ganun eh.